Well, galing kami sa Masbate to check on the victims naman at yung mga naapektuhan ng huling bagyo, yung bagyong Opong. Naatasan kami ng ating Pangulo, na kami ni Secretary Vince, ni Secretary Cristina at ni Secretary Gibo, na magtungo kaagad dito sa Cebu para ma-assess natin yung pangangailangan. Ang instruction niya, siguraduhin natin na yung basic na pangangailangan, pagkain, tubig, at yung mga iba pang immediate na need for relief, ma-provide natin. Sa hanay ng DSWD, sabi ko ang report ko kay Gov, we have around 300,000 family food packs ready for disposal. Nandito lang yon sa ating repacking center sa Cebu City at nakakalat sa iba't iba natin mga warehouse. Meron din tayong padating na ready-to-eat boxes kasi alam natin na wala pang kuryente, so pwede gamitin yun kagad. Anytime now, dadating yun galing sa city. Yung mobile kitchen natin, papunta na rin dito. Meron rin tayong mobile water purifier na padating na dito at isang mobile command center. So all of these will be here by 6 p.m. today. We also assured the governor that yung mga gastos ng mga pamilya na may injury ay tutulungan ng DSWD through our assistance to individuals in crisis situation na program. Yung mga sa kasamaang palad na matayan, we will also help them with the bills para sa pagpapalibing. All of those have been arranged already. Now later on, if you want to talk about recovery, syempre papasok na yung emergency cash transfer namin so that people can start rebuilding their homes and their livelihood na naapektuhan. Initial estimate as of 1:30 p.m., 2 billion na. Pero nag-start na tayo mag-ayos, nakita nyo naman sa road. Pero tuloy-tuloy tayo, 24/7, no? Kahit gabi magtatrabaho yung mga tao natin sa DPWH. No? Pero ngayon nga, sabi ko kanina, itong hospital very important. No? Number one, we have to assess if it's safe. If we find out it's safe in 1 to 2 days, then we will start immediate repair. Para magamit na agad ng mga, kasi kawawa yung mga kababayan natin nandito sa labas. Hindi natin alam, baka umulan pa. So we have to, kailangan paspasan tayo dito. Sabay-sabay ang repair. Sabay-sabay gato. Walang dito, sabay-sabay gato. What happens if it's not safe? Well, we have to assess it muna. No? Kasi it's very dangerous. No? We don't want another major accident, no? Which will endanger the lives of the patients. No? So, kaya dito muna, we will do it fast. No? We will do the assessment fast para magamit na yung hospital as soon as possible. Mga ilang days po ba yung assessment? I think maximum 2 days. Pero we will do it in 1 day. We can do it in 1 day, no? The assessment. We will do it in 1 day. May paglilipatan po ba for the meantime? Well, marami naman nalipat na sa Vicente Sotos at sa ibang hospital sa city, no? Especially yung critical, no? Pero yung iba na hindi critical, kailangan pa rin magamit natin yung hospital facility. No? So, just give us 1 day. We will make sure na mabilis ito. Pero delikado kasi. Sa roads and bridges, like how soon po dapat yung repairs? Well, nakikita nyo naman, nagre-repair na. Ang importante naman now is maging passable. Makita nyo naman yung mga kanina, yung mga road gumanon, umangat, no? Umalsa na ganon. Pero ngayon, nakikita nyo na temporary, pina-flatten na ng mga tao natin dito, no? So, importante muna to make it passable, no? Because we need access sa lahat ng area. Ngayon, sisimula tayo sa National Highway. After nun, pati yung mga maliliit, kahit barangay road yan, ayusin natin lahat. But we are expecting more heavy equipment to arrive tonight and tomorrow, coming from all over Cebu. No more than 100 heavy equipment, mga backhoe, grader, dump truck. May mga din tayo, no? May mga pison din tayo. Yes po. And I told the regional director, tawagan na lahat ng contractor dito, tumulong silang lahat. Kahit walang bayad, advance muna. No, we are assuring them that we will pay them, but now, that is not the time now. Ngayon, we will just do everything. Lahat dapat dito, private sector, government sector, magtutulungan tayo para maayos lahat ito. Pati itong hospital, sasabihan ko na yung mga private contractor, gawin na nila ito. No, immediately. No, ano na yan? No, mamaya na tayo magkwentahan dyan. No? So, importante, we get it up and running immediately. Sek, mensahe na niyo lang sa mga Cebuano, Sek, ngayon. Pinapunta po kami ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu. Nanggaling po kami ng Masbate, pero sabi ng Pangulo, dumiretso na kayo sa Cebu. Nandito kami ngayon. Ang sabi niya, lahat ng immediate na kailangan ibigay. Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Nagdala na ng food packs, nagdala ng hot meals, lahat. Nandito na.
kasama din namin si Sec. Cristina Frasco, tsaka si Congressman Duke Frasco, tsaka si Congressman Shimura. Nagtutulungan kaming lahat to give everything na kailangan ng mga kababayan natin. So, immediate yan. Hindi kami titigil dito hanggat hindi tayo mag-normalize dito. Pero nandito ang national government para sa mga Cebuano. Ang request lang namin, huwag tayong magpanik. Let's follow the rule of law. Tahimik lang tayo. But kung may kailangan, iparating kagad kay mayor, kay governor, at sa lahat ng mga local officials. At makakaasa ang lahat ng taga Cebu na nandito ang national government upon direct instruction ni Pangulong Bongbong Marcos.